Come on, Galway, are you hiding your face? Mas lalo kong naramdaman ang pamumula ng aking mukha. Amon is still standing beside me. Nakakahiya na talaga ako. Nahihiya ka na nahuli kitang pinipikturan ako. Bakit ka mahihiya? Alam ko namang irresistible ang aking charisma, kaya ayos lang na damihan mo ang kuha mo, pang-aasar niya sa akin. Shut up, Aamon, mahina kong sagot. He giggled. Let me see your reaction. Sinubukan niyang alisin ang mga palad ko sa aking mukha. Nanlaban ako pero mas malakas siya. Bumungad sa akin ang nakakaasar ng ngiti ni Aamon. Hinawi ko ang kanyang kamay at itinulak ko siya ng mahina. Lumayo hanggang he raised his arms and nodded while smiling from ear to ear. Muli siyang umupo sa kanyang upuan. Kung sa ibang pagkakataon ay baka tumakbo na ako papalabas dahil sa sobrang kahihiyan. Pero mabuti na lang at hindi talaga siya ganoon ka-persistent na pagtawanan ako. Finish your food. I wanna show you something later, anya na parang walang nangyari. Nagpatuloy siyang kumain. Tumuwo ako at nagpatuloy rin sa pagkain. Nilunok ko na lamang ang aking kahihiyan at mas kinapalan ang mukha ko kahit na nakakahiya ang ginawa ko kanina. And my God! It's very advisable to check the flash of your camera before you take shot. Tahimik kaming nagpatuloy sa pagkain. Akala ko talaga ay aasarin niya ako ulit pero hanggang sa natapos kaming kumain ay wala kaming kibuan. Tumayo ako nang makita kong tumayo siya. Where are we going next? Tanong ko dahil naalala kong may sinabi siyang may gusto siyang ipakita sa akin. Lumapit siya sa akin. Inabot niya ang aking braso at pinagsalikop ang aming mga daliri. You'll see, he replied. Tahimik akong sumunod sa kanya. Duman kami sa isang silid na may ibang customer na kumakain. Napapabaling ang tingin nila sa amin. Some of them was stunned and their eyes are glued to Amon, following our every move. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Tumigil kami sa labas ng isang room. Alam kong parte pa rin ito ng all-glass underwater restaurant dahil hindi pa kami nakakaakyat. May dalawang lalaki na nakatayo sa magkabilang gilid na nagsisilbing gwardya. They politely greeted us. Mr. Tessimond, the exquisite blue room is ready, the first guard reported. Good. You can go now, pagbibigay permiso ni Aamon. They left without a word. Naiwan kami ni Aamon. Akala ko ay magpapatuloy kami sa paglalakad para umalis pero binuksan niya ang pinto ng silid at marahan akong iginya sa loob. The room was dark. But after the door closed, dim light lit the whole place. What are we doing here? Nagtatakha kong tanong. There's no other furniture here. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa lumiko kami sa kanan. Magrereklamo na sana ako pero nanlaki ang mga mata ko nang makita kung ano ang nasa harapan namin. The big, wide, and exquisite aquarium welcomed my eyes. My lips parted when the beautiful light coming from 1,000 goldfish glowed brightly in my eyes. They are all glowing and swimming beautifully. Isa almost forgot how to breathe because of the beautiful view we am witnessing and seeing right now. Oh, Esnray! Natutup ko ang aking bibig. In my eyes watered. Binalingan ko ng tingin si Aamon at nakita kong pinapanood niya ako. He smiled and hugged me from behind. He put his chin on my right shoulder. Do you like it? Bulong nito sa akin. They love it, I mumbled. Tahimik namin pinanood na lumangoy ang mga ito. It's very soothing and amazing to watch, especially that the light is dimmed. Tila may humaplo sa puso ko. Bata pa lamang ako ay gustong-gusto kong makakita ng goldfish. Simply because they warm in my heart. I know they don't glow purposely but because their colors shine and fluoresce with the blue light. That's what makes them colorful. They are beautiful creatures. Kaya gusto ko dito sa Maldives dahil nakaka-relax. Noong kami pa ni Spencer ay palagi kong sinasabi na oriyem bumisita kami rito. But I'd always end up visiting this place with Micah. Pati sa ibang lugar ay si Micah ang nakakasama ko. Ngayon ay hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng tuwa na si Aamon ang kasama ko. Do you know that I love goldfish? Bumabagabag sa akin ito kaya tinanong ko na siya kung alam ba niya. This can't be coincidence. Hindi nagkataon na pinili niya lang ang lugar na ito dahil gusto niya. Yuha! How?
Your Nana told me. Kailan pa kayo nakapag-usap ni Nana? Lagi kang nasa opisina mo. He tightened the hug. I felt him sniff his scent again. Gusto ko siyang sawayin at kurutin pero hinayaan ko na lamang isekret. The eyes rolled automatically after hearing his answer. Matinong sagot sana, Mr. Tessimond. Matinong sagot naman iyon, Mrs. Tessimond. Natawa na lamang ako sa kanyang naging sagot. I leaned Levi back to his chest while admiring the beauty of these creatures in front of us. I asked her 2 days ago. Alam mong kailangan na makilala natin ng lubusan ang isa't isa. I should learn your strengths and weaknesses and vice versa. She told me about your likes and dislikes. But it's not enough for me to know you better in a short period of time. So I've come up with this idea. Paano nga naman tayo magkakasundo agad kung pati paborito mong ulam ay hindi ko alam? Dapat alam mo rin ang mga hilig ko. Sabi ni Papa ang mabuting asawa ay alam lahat ng tungkol sa kanyang katuwang sa buhay. Baka pagtawanan ako ng buong angkan namin kapag nalaman nilang pati paborito mong lugar ay hindi ko alam, mahaba niyang paliwanag na patigil ako bigla. Kung tutuusin palagi kong napapansin na gusto talaga ni Aamon na maayos ang lahat sa aming dalawa. Susundin niya ang nakalagay sa kontrata namin ng kanyang papa. At napansin kong maingat siya. Is he serious? Let's be honest with each other, okay, pagpapatuloy niya. He's so persistent to make everything perfect and work for the two of us. Pero ako ay wala akong ibang iniisip, kundi ang makatanggap ng magandang balita kay Micah na nahanap na niya ang taong hinahanap namin. Ano kaya ang mararamdaman niya kapag sinabi kong hindi ko siniseryoso ang kasal namin? You hate liars, don't you? I glanced at him. Sino bang may gusto ng taong sinungaling kahit sino kamumuhian mo kapag nalaman mong nagsinungaling siya sa'yo? Kahit sino. Napakagatlabi ako. The more should hide my pregnancy from him. This is something that have done before our marriage. So it's not counted as cheating. Salamat sa pagdala mo sa akin sa lugar na ito, pag-iiba kong usapan. Your husband is grateful as long as you are happy, malambing niyang bulong sa akin. Bigla akong nakaramdam ng lungkot. Paano kung mahanap ni Micah ang ama ng anak ko? Talaga bang iwan ko si Aamon? Pero wala ring saysay na tanungin ko pa ang sarili ko. Baka kapag nalaman ni Aamon ang totoo ay kamuhian niya ako at si Daddy. I just really hope they won't blame Daddy. I wanna ask you something. Ibiglang sumeryoso ang kanyang tono. Kinabahan ako bigla. Ano iyon? Are you still in love with your ex-boyfriend? Akala ko talaga ay masasaktan ako kapag sinubukan na niyang buksan ang ganitong topic. Pero wala akong maramdamang lungkot. I expected him to ask things about this past. Guess so hindi naman mahirap limutin ang mga manloloko, mahina kong sagot. Siguro nga ang nagpadali na limutin ko si Spencer ay dahil iniisip ko na hindi siya nakonsensyang niloko niya ako. Iniisip ko na hindi niya talaga ako mahal kaya nagawa niya iyon. Pero masakit pa rin sa akin is that your own interpretation. Someone told me that it's not very easy to forget your first love. He is your first love, right? I nodded. I guess you're right. Hindi talaga madaling lumimot. Siguro dahil lahat ng first time mo ay kasama siya. Pero ang feelings ay nagbabago. Hindi porket mahal mo ay matitiis mong saktan ka niya. Hindi ako magpapakamartir dahil lang sa mahal ko siya. Gaano katagal bago mo nalaman na mahal mo na pala siya? Bigla akong natawa sa kanyang naging tanong. How would I know? Isang araw nalaman ko na lang na mahal ko na siya. Being in love is one of the most beautiful things here in this world. And heartbreak is the most painful thing on earth. Patanong nitong dugtong sa sinabi ko. Itinikom ko ang aking bibig. Hindi ko alam kung heartbreak ba. Pero para sa akin ay ang lumaking walang nasisilayan sa tunay kong mga magulang. Natahimik na naman kami pareho. Napabuntong hininga ako. Akala ko ay tatagal pa iyon pero bigla siyang nagsalita. Alam mo bang hindi ako kailanman nagmahal ng totoo? Kaya siguro dapat akong maniwala sa sinasabi ng mga pinsan ko na sakali mang tumibok ang puso ko sa isang tao, it's gonna be the hardest fall. Nahimigan ko ang lamig sa kanyang tinig. Paano nila nasabi? I know how to value what's mine.
Hindi ako nagsasawa agad. I am possessive. Madamot ako. Ang akin ay akin lang dapat. Paano kung nagmahal ka tapos ang taong iyon ay hindi ka magawang mahalin? Hindi pwede. Ipipilit ko. Ilalaban ko. Ihibit na lower lip. Grabe naman. Pero paano nga kung hindi na siya mapipilit? Kasing tigas ba ng diamante ang puso niya para hindi man lang manlambot sa akin? Tunog maangas niya pa ring sambit. Kinurot ko ang kanyang braso. Nagreklamo naman siyang nasaktan pero narinig ko rin naman ang kanyang mahinang tawa. Magkaiba ang ayaw talaga sa'yo at ayaw o takot na matutunan kang mahalin, Aamon. Ganoon pala yun? Basta kailangan makagawa ako ng paraan para sa akin lang siya titingin. Pinigilan kong hindi matawa sa kanyang sinabi. You can love if you want, Anya. Tumakas ang malakas na tawa sa aking bibig. Hindi lahat ng bagay ay napipilit mo, but believe that nothing is impossible. Hahaha, that's in your vocabulary. Nilingon mo siya at tinignan ko ang kanyang reaksyon. He looks damn serious. Don't tell me you are serious about forcing yourself to someone. Hindi ako mapaniwala, not totally force myself to be loved by her. Pero susubukan ko ang lahat ng paraan para matutunan niya akong mahalin. I don't know but, saw his eyes glint, full of determination. Nagkatitigan kami ng matagal. I'm starting to get amazed by his personality. Who wouldn't learn to love someone like him? It'd be very awkward if we haven't decided to go to our room so that we can rest. Talagang mukhang determinado siyang ipaglaban ang sarili at pagmamahal niya. Sa bagay, bakit ka nga naman susuko agad kung hindi mo pa nasusubukan ang ibang paraan? At least I am informed that he has his own principle in life. Amon picked the presidential suite for us. Pero talagang ipinaalala niya sa akin na hindi kami rito matutulog kundi sa pinili niyang villa. Napapakamot na lamang ako sa aking batok dahil gumastos siya para lang makapagpahinga kami kahit pwede namang dumiretso na kami sa tutuluyan namin. Perks of being the world's finest billionaire. Pero dahil hindi naman kami magtatagal dito ay dapat kong sulitin ang lahat. Humiga ako sa kama pagkapasok pa lang namin. Talagang hindi ko inisip na pinapanood ako ni Aamon habang nakatayo siya sa gilid ng sofa. Nakaka-relax naman dito. Ang lambot ng kama. I said with a relaxed voice. Inabot ni Aamon ang remote control at binuhay ang flat screen. I made a list of activities that we can do here within 1 week. Do you wanna see it? Tanong niya habang nakatitig sa screen ng I'm planning to contact Micah to ask for some advice. Pero mukhang walang planong lumabas si Aamon dahil umupo siya sa sofa at sinandal ang sarili sa backrest para manood. Siguro mamaya o bukas na lang. Ikaw, wala kang ibang planong gawin ngayon? Maingat kong tanong. Wala naman. We are here to spend time with each other. Don't expect me to leave you here alone. Hay naku. Tumayo ako at dinala ang cellphone para sa bathroom ako tumawag. Ang kaso ay cannot be reached ang lola nyo. Nasa business trip nga naman pala siya pero imposibleng wala siyang signal. Sa pang-14 na tawag ko ay nagring ang kanyang cellphone. Nabuhayan ako agad ng loob. Come on, Micah. Pick it up. Pero hindi ako sinagot ni Micah. Nakailang tawag na ako sa kanya. Nag-business trip ba siya o nagbakasyon? Baka naman naghiking. Ang hilig pa naman niyang mag-explore, busangot ang mukha ko nang lumabas ako sa bathroom. Nakaupo pa rin si Aamon sa sofa at seryosong nanonood sa kung anong palabas na nasa gihi. Humiga akong muli sa kama at nanood ng recommended video sa YouTube. Ilda the fruits, put the sugar and the grilled ice, then add milk. Yum! I can almost taste it, nakakatakam. My mouth watered at the sight of the halo-halo on the screen. It's not a good idea to watch anything that is related to foods, when isa know that cravings is normal when you are pregnant. Parang gusto kong kumain ng macaroni salad at halo-halo. Nag-angat ako ng tingin kay Aamon. Prente pa rin itong nakaupo sa sofa. Hindi naman siguro siya magtatanong kung bakit gusto kong kumain ng salad. Aamon, mahina kong tawag sa pangalan niya, tama lang para marinig niya ako. He stood up and faced me. I said then, do you need anything? Aamon, can we order salad or any dessert?
I said with his begging expression. You hungry, kind of. All right. Tumalikod siya para tumawag at sabihin ang gusto ko. Masaya akong bumangon at nilapitan siya. Yes, please. Anything available there, of course, sagot niya sa kabilang linya. Now we can satisfy my stomach. Oh, my God. Pakiramdam ko ay hindi sapat ang isang serve lang para makontento ako. Ni hindi ko pa natitikman at nakikita ang pagkain ay naimagine ko nang kinakain ko ito. Mas lalo akong naglaway sa halo-halo na iyon. Umupo ako sa sofa at hinintay na matapos makipag-usap si Aamon. When he's done, he sat beside me. Mabuti at hindi kami ganoon kalapit sa isa't isa. It's still early. Wanna give a fishing trip, tanong niya. Gusto ko sana pero madali akong mapagod. Nahihilo ako kapag matagal akong babad sa araw o lamig na. If we are allowed to catch goldfish then maybe tag along, sagot ko. He chuckles. They won't allow that. Then no fishing trip. What about scuba diving and snorkeling? Umiling ako. I wanna eat and satisfied my stomach right now. I am craving for Filipino foods. Masarap naman magluto ang chef dito kaya ayos lang kahit hindi na panglutong Pinoy ang lasa. You wanna stay here all day? Hindi naman sa ganun. Don't think scuba diving and snorkeling can help us get to know each other. His brow shot up. It can. I can determine your strength and weakness. Baka naman takot kang lumangoy o hindi ka lang marunong, tunog ng aasar niyang tanong. Excuse me. Marunong ako. Basta ayoko talaga na gawin ang mga bagay na alam kong may posibilidad na mapahamak ako. May iba pa namang option. Jet ski, Delcy boarding, speedboat ride. Speaking of ride, let's steer sa banana boat ride. Masigla kong suhestyon, sumimangot siya. Gusto kitang masolo. Bakit pipiliin mo pa yung alam mong may ibang sasakay? At least hindi ako kakabahan. Kung ano-anong kahihiyan ang nagagawa ko kapag dalawa lang kami. Nang aasar pa siya, kaya talagang mas maganda na may kasama kami. Masosolo mo naman talaga ako kapag matutulog na tayo, can almost hear it cricket after a while of realizing what I have just said. Nakakalokong ngiti ang iginawad sa akin ni Aamon. Agad kong tinampal ang kanyang braso dahil naririnig ko ang kanyang mumunting halakhak. Your face turned red, Diyos ko, gutom ka lang, Alison. Alagang tayong dalawa lang sa kama, Tatiana. Unless you want me to invite your favorite goldfish, Joseph. Nag-init palalo ang aking mukha. Inirapan ko siya dahil nagsisimula na siyang mang-asar. Shut up. Suggest another activity na lang, inamumula kong sambit. He suppressed his laugh. How about ride in seaplane? Now he sounds hopeful. Niniwian ko siya. Diyos ko, ano bang mga bet ni Aamon? Mas lalong ayoko. Baka sabihin pa niya na siya ang maging piloto. Dito na lang tayo. Mas safe pa na nakahiga lang ako dito sa sofa, apila ko. Come on, Swift Earth. Hindi naman kita pababayaan. I gave him a doubtful stare. Really? Baka gustuhin mong maging piloto, ano, he sighed. Talagang may plano siya ah. Alright. Island hopping and cruise tour, pumili ka ng isa. Hindi ko siya sinagot. Magastos ah. Talagang sinali pa ang cruise tour. Tamang-tama may kumatok sa pinto kaya doon nabaling ang atensyon namin. Tumayo siya para pagbuksan kung sino iyon. Sinundan ko siya ng tingin. Dumating na ata ang in-order namin. Just put them on the table, utos ni Aamon sa lalaki. Tama nga ako. Naghugis puso ang aking mga mata nang makita ang iba't ibang desserts. Agad na umalis ang lalaki pagkatapos niyang ilapag lahat ng dessert sa table. Dumalo naman ako roon at kinuha ang macaroni salad. There are variety of desserts on the table pero nag-focus ang mga mata ko sa macaroni salad. Let's eat. Aya ko kay Aamon na pinasadahan lang ng tingin ang mga ito bago sa akin ibaling ang kanyang buong atensyon. What do you want to do? Ayaw mo sa mga naging suhestyon ko. Anong gusto mong gawin natin kung ganoon? He ignored the invitation. Huwag mo akong tanungin dahil isasagot ko ay spa o ibang lugar, sagot ko at nagsimulang kumain. Nakailang subo pa lamang ako ay naramdaman ko nang naduduwal ako.
I'll just craved for this. Ibinaba ko ang salad bowl at sinubukan ang ibang dessert. They have spa here. Also a body massage. Naramdaman ko ang paglipat ng kamay ni Aamon sa baywang ko. Unti niya akong pinalapit sa kinaupuan niya bago ko matantong magkadikit na kami. He planted kisses on my right cheek. Just tea aside this dessert. Mamaya na natin pag-usapan ang bagay na iyan. Sabay subo ko sa kanya ng isang kutsarang salad habang pinipigilan ang sariling huwag mamuwal sa kanyang ginawa. Wala siyang nagawa kundi ang lunukin iyon. Nagdikit ang kanyang kilay. It had a smile crept on his lips when annoyance was very evident on his face. He tried to kiss his cheek again but it didn't allow him. Don't change the topic, Tashana, reklamo niya at hinuli ang aking mga kamay. Kung ayaw mo sa mga iyon, magdat na lang tayo sa ibang lugar. Ako naman ngayon ang napasimangot dahil bitin ako sa aking nalasahan. The chocolate cake is very delicious. Gagastos ka na naman? Money doesn't matter. Napairap ako. It doesn't matter to you kasi umuulan ng pera sa mundo mo. Amon, we can do things that doesn't require spending money or something. Kung gusto mo akong masolo at makilala palalo, bakit hindi na lang tayo magtanungan dito? Less hassle. We can even enjoy these tasty and delicious desserts. Hindi nga lang siya nakikinig sa akin. He is looking at my lips the whole time they am expressing my thought. Look at me. Kung saan-saan ka pa tumitingin. Nagsimula akong makaramdam ng kaba. I saw him lick his lips and tilted his head. Ang tipid mo siguro sa buhay. He smirked. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at pinaglaruan ang aking buhok. Natahimik ako. Daddy told me to never question rich people on how they want to spend their money. Kahit naman may kaya ang pamilya Akhmatova, ay hindi ko talaga inakala na mamumuhay akong isang salita lang ay mangyayari na ang gusto ko. Sorry, mahina kong paghingi ng paumanhin. Bakit ka nagsusorry kasi hindi ko na dapat kinukwestyunan ang desisyon mo o kung saan at paano mo gagamitin ang pera mo. Pero ang sa akin lang ay mas mabuting magpalitan tayo ng tanong he doesn't look bothered or something. Inilapit nito ang mukha niya sa akin. Para akong maduduling sa lapit ng kanyang mukha. If you think and only want the easiest way, I think and care about the memories we will build. Every memory counts. Kaya kahit gumastos pa ako ng milyon-milyon ang mahalaga, ay nakabuo tayo ng alaala, kasama ang isa't isa, he whispered sincerely. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko iyon inaasahan. Ang akala ko talaga ay mahilig lang siyang magpakitang gilas. Didn't know Amon has this cute side. Pumungay ang kanyang mga mata pero hindi man lang inawat ang kanyang mukha sa akin. In my heart skipped a beat until felt it thumps faster. Ang kaba ay naghari sa buong katawan ko. When I smell his minty breath, my mind was then clouded with dark blue teeth. Nag-iwas ako ng tingin. Umayos naman siya ng upo. Maybe I'll choose the latter. May magagandang lugar dito kaya magdat na lang, sambit ko. Napagplanuhan na lamang namin ni Aamon na maglibot-libot dito sa Maldives. I told him we should tease a window shopping pero ang kinalabasan, sa tuwing may nakikita siyang nagugustuhan ko ay bibilhin niya. I thought we only brought 2 bodyguards. I wondered as I stared at the 9 bodyguards holding everything that we have purchased. Ang iba sa pinamili namin ay damit ni Aamon na ako mismo ang pumili. Ang sumunod na ginawa namin ay nanood ng scene. Isang classic movie ang pinili namin. Pagkatapos ay dumiretso kami sa isang coffee shop. The aesthetic ambience makes this moment perfect as the addicting coffee aroma attacks the nose. Nakaupo si Aamon sa tapat ko. What else do you want us to do and TSI? Nag-isip pa ako ng ibang gagawin dahil sa tanong niya. 4:00 na at paggabi na pero hindi pa rin ako nakakaramdam ng pagod. Wala na akong maisip. Pwedeng umuwi na tayo para makapagpahinga. I still need to arrange our things, tugon ko. He nodded. Niluwagan niya ang kanyang necktie bago tumayo sa kanyang kinaupuan. Sa isang mabilis na galaw ay walang kahirap-hirap niyang nailipat ang kanyang upuan sa tabi ko. Napatingin ang ibang customer sa amin. Pati ang 2 waiter ay napatigil para lang panoorin siya. What are you doing? Tanong ko sa kanya sa mababang tono.
Getting closer to my wife, he answered without giving a damn if everyone hears him. Iniwas ko ang mukha ko sa mga babaeng kinikilala ng mabuti ang kasama ko. May narinig pa akong tumili at kinikilig na ibinabahagi sa iba na si Lord Aamon nga ang kanyang nakikita. Legit. That's the racer I'm talking about, tili ng kung sino. His camera flashed and suddenly remembered that embarrassing moment did earlier this morning. Here's your order, ma'am, sir. Inilapag ng waitress ang order naming dalawa pero hindi siya umalis. Ako lang ata ang nakakahalata sa mga titig ng mga tao sa amin. Aamon doesn't really care about them. The waitress tucked her hair on the back of her right ear. Nagpapakyut ito pero nanatiling nasa akin ang mga titig ni Aamon. Nahiya ako bigla. Lalo na nang subukang batiin ulit ng waiter si Aamon pero inignora lamang siya ng kasama ko. We have everything we need so you can go now, malumanay kong sabi sa waitress. Namula ang babae nang tumawa ang apat na kababailhan sa likod niya. Mukhang pinapanood nila kami lalo na ang nagpapapansin na waitress. Pasekreto kong kinurot si Aamon. He became more attentive. He sipped on his coffee and raised his brow. Hindi mo man lang pinansin ang waitress na iyon. Binati ka naman niya. He just shrugged. Uminom na lang din ako sa kape ko. The truth is his presence shows how superior he is compared to everyone. He looks very out of place here. Paano ba naman kasi formal na formal ang suot niya habang ako ay nakasuot ng isang vintage dress? Natatawa ako sa sarili ko. Parang bagay lamang siya sa engrande at mamahaling mga resto o lugar. His large frame covered the whole backrest of his chair. Even his emotionless face can make everyone shiver in fear with admiration. What's your favorite coffee flavor? Bigla niyang naitanong. Mabilis kong pinasadahan ang tingin ang kanyang kape. Caramel, sagot ko. He gave me thumbs up. Pinigilan kong hindi matawa. Talagang kailangan memoryado raw namin ang lahat ng tungkol sa isa't isa. We finished our coffee without talking to each other. Tahimik kami pareho. Paminsan-minsan ay ginagamit niya ang kanyang cellphone tapos balik na naman sa akin ang kanyang mga mata. Tumunog ang cellphone ko, hudyat na may mensahe akong natanggap. Sinilip ko iyon pero natempt talaga akong basahin ang buo dahil galing iyon kay Micah. Tilda saved me apologies later but call me as soon as you read the text. Leon ang nakalagay sa text ni Micah. Pakiramdam ko ay importante talaga iyon. You just use the restroom, paalam ko kay Aamon. Tumayo rin siya. No, you wait here. Pigil ko agad sa kanya dahil mukhang may plano pa siyang sundan ako sa restroom. Gusto ko talaga siyang pagtawanan. Para naman akong hostage na gumagawa ng excuses para makatakas. Ginya ako ng isang waitress sa restroom. Pagkapasok ko ay agad kong pinindot ang numero ni Micah para tawagan ito. Nakadalawang ring pa lang ay sinagot na agad ito ni Micah. Thank God maaga mong nabasa. Nasaan ka ngayon? Pambungad niyang tanong. Bakit? Nasa restroom ako. I-check the lock of the door. Sana hindi naririnig sa labas ang boses ko. Gosh, that's not what I'm asking. Nasa Washington ka pa rin naman, hindi ba? No, pumunta kaming Maldives ni Aamon. Nasa Maldives na kami ngayon. Bakit? Jello got busted yesterday on his way to the apartment. Pero hindi sa mga kamay ng authorities, kundi sa magaling mong ex-boyfriend. Nagulat ako sa aking narinig. Pero agad na dinugtungan ni MK ang kanyang sinasabi. Spencer got the evidences Jello's team have gathered and acquired. Wala akong kopya dahil ipapadala pa lang iyon sa akin ni Jello. Pero dahil nasa business trip ako ay kinailangan niyang dalhin na lamang iyon sa apartment ko dahil may trabaho siyang tatapusin kinabukasan. Ang problema ay matagal na pala siyang 3 paghahati 5 pinapasundan ni Spencer, kaya nahuli siya, natatarantang paliwanag ng kaibigan ko sa kabilang linya. Natutup ko ang aking bibig. Naghalo-halo ang aking nararamdaman. Naguguluhan ako. Bakit ito gagawin ni Spencer? Nananahimik na dapat siya. Ali, nandyan ka pa ba? Para akong nanlumo. Kung kailan malapit na naming makuha ang kailangan namin saka pa nagkaproblema. Pin ang hinaan ako ng loob. Allison. I'm sorry. Hindi lang ang ebidensya ang hawak niya.
He tried to blackmail me too. And thy tongue slipped so now he knew that you are married to the only heir of Maximo Tessimond. S don't care if he found out about Emon. I only care about the child's father, his information. Baka nalaman ni Gilo at ng kanyang team kung sino iyon. Tried to contact them. I said frustrated Jill. Natahimik si Micah sa kabilang linya. Mukhang hindi niya pa nakakausap ang team ni Gilo. Minura ko ng paulit-ulit si Spencer sa isip ko. Ibinaba ko na lamang ang tawag dahil parang masisiraan na ako ng bait. Lumabas ako sa restroom. Umiti ako para itago ang galit ko. Pero isang segundo lang na pagtitig sa mga mata ni Aamon ay nakalimutan ko na ang pinoproblema ko. Are you okay? Bulong niya sa akin nang makalapit ako. I flashed a smile. Yeah. Let's go. I want to have a rest na pagod ako eh. Sabay kaming lumabas ng coffee shop. Kung sa ibang pagkakataon ay pupunain ko na naman ang branded niyang kotse. Pero bumalik muli sa isipan ko ang sinabi ni Micah. I curse Spencer each passing second. Paulit-ulit akong binabalingan ang tingin ni Aamon. Pakiramdam ko ay gusto niyang sabihin na, what's with that look? Para kang papatay sa sama ng tingin mo. But then he never tried to ask me. Hanggang sa dumating kami sa parking lot ng resort ay wala kaming imikan. Pagkababa namin ay sinalubong kami ng kaibigan niyang si Nathan. Hello, lovebirds, bati niya sa amin. Umiti na lang ako sa kanya. Can I borrow your husband for 5 minutes? Tanong niya sa akin. Agad akong tumango at hindi na hinintay pa na umapila si Aamon. Nagpaalam na lang akong mauuna na ako sa kwarto namin sa hotel. I was lost in divine thought while walking towards the entrance of the hotel na taranta ako nang may humigit sa akin. May mga nakatayong coconut tree at trimmed bushes sa magkabilang gilid ng hotel. At sa pangalawa ay doon niya ako itinago. Inangat ko ang tingin ko sa taong humigit sa akin. Noong una ay hindi ko siya makilala dahil nakasombrero ito. Nang alisin niya iyon ay nanlaki ang aking mga mata. Spencer, gulat kong sambit. Agad niyang tinakpan ang bibig ko. Huwag kang magpumiglas o magsisigaw, Ana. Mag-uusap lang tayo, maotoridad nitong untag tumango ako agad. He is not armed. He won't hurt me. Kinalma ko ang sarili ko. Nang makita niyang susunod ako ay tinanggal niya ang kamay niya sa aking bibig. Oh, what are you doing here? Ako na ang naunang magsalita. His stares is like daggers. Nag-iwas na lamang ito ng tingin ng ilang segundo pagkatapos ay sinagot ako. File an annulment paper and come back in the Philippines. Para akong kinikiliti sa kanyang sinabi. I wanna punch him on his face, hindi esero alam kung gaano kita kinamumuhian sa ginawa mong pagtraidor sa akin, Spencer. Kaya naman ay guguluhin mo ang buhay ko. Dati ka na bang adik, nang gigigil kong sabi. He gritted his teeth. You'll do as I say or we'll ruin your life. Nakitaan ko ng frustrations ang kanyang mga mata. Nagtubig ang sulok ng aking mga mata. I felt my heart sting. The hatred is too much. He is unbelievable. Don't fucking threaten or blackmail me. Wala kang karapatan na diktahan ang buhay ko, singhal ko sa kanya. Good thing no one wanders around here. Makulimlim na kasi at mukhang ulan. Kaya ka ba nagpapaimbestiga tungkol sa totoong ama ng anak mo? Tumigil ka na, Ana. Stop calling me Ana. It disgusts me. So tama ang sinabi ni Micah na nasayo ang buong ebidensya. Bakit, Spencer? Bakit ka makikialam? Na-realize mo ba na ako talaga ang mahal mo? O hindi ka masaya sa buhay mo kaya pati buhay ko ay guguluhin mo? Kinuyom ko ang mga kamao ko. Lumandas na ang luha sa aking mga mata dahil sa galit. Masamang-masamang tingin ang ibinato ko sa kanya. Kahit ano pang sabihin mo ay nasa akin pa rin ang makakapagturo kung sino ang ama ng nasa sinapupunan mo. Hawak na kita sa liig, Tashiana. Don't fucking call me Tashiana. Ang manggas ng damit ko ang pinagdiskitahan ko. Halos mapunit na ito. He smirked. Because that's what he calls you. Parang pinatunayan mo sa akin na pinakasalan mo si Aamon dahil alam mong magkapatid kami sa ina. Hindi mo ba ako makalimutan kaya naghanap ka ng taong magpapaalala
Pak hindi ko na napigilan ay nasampal ko siya. Don't be so full of yourself. Kahit kailan ay hindi kita naalala kay Aamon. Don't even think you are better than him because you're nothing compared to AV husband. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Spencer. Talagang kinilala mo siyang asawa mo. Ano kayang mangyayari kapag nalaman niyang buntis ka sa ibang lalaki? I am saving you, that's Kavivik. I'm asking you to come back in the Philippines. Sa tingin mo pakakawalan ka ng buong angka ng Tesimond kapag nalaman nila ang sekreto mo. Hindi mo palubusang kilala si Aamon kung ganoon. Hindi siya nirerespeto bilang si Lord Aamon kung hindi siya malupit, natameme ako sa kanyang sinabi. Hindi kailanman kasama sa plano namin ni Micah ang lokohin ang buong angka ng Tesimond. Kung ang papa ni Aamon ang pinakasalan ko ay aaminin ko sa kanya ang totoo, pero alam kong hindi magiging madali ang lahat kung si Aamon na ang pag-uusapan. I can't afford to imagine what will happen if he found out about the pregnancy. Bakit hindi ka makapagsalita? Alam mong tama ako, hindi ba? Sumama ka sa akin at sasabihin ko kung sino ang ama ng anak mo. He grinned. Nanginig ang buong katawan ko sa galit. Hindi ako makapag-isip ng matino. Alam mong isa lang ang may hawak ng buong ebidensya. Yon ang Romania Hotel. Pero nasa kamay ko na ang original copy ng footage. Papalag ka pa, Tatiana? He cupped the face and gave me his disgusting look as if he pity me. If you don't care about the father of your child, then why they ask Micah to hire professional investigators? Hindi ako nagpatalo. Nagising aso ako at hinawi ang kanyang mga kamay. Kanina ka pa paulit-ulit. Now I am relieved that you are not the father of child, mumbled confidently. His expression darkened. Mukha na siyang galit dahil sa aking sinabi. He gritted his teeth. Hindi ko alam ang tunay mong motibo. Imposibleng naaawa ka sa akin kaya mo ito ginagawa. Hindi ka mabait, Spencer. Kaya ang excuse mong gusto mo akong tulungan ay napakasamang pakinggan. Hindi mo ba ako makalimutan kaya nagpaimbestiga ka rin? Para saan? Alam ko na. Para siguro takutin ako at ikulong sa iyong mga kamay, atake ko sa kanya. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi na siya makapagsalita pa. O siguro nagagalit ka sa katotohanan na ang kapatid mo sa ina ang pinakasalan ko. Napakaswerte ko nga kay Aamon eh. Dahil marunong siyang makontento, ipinagdiinan ko ang huling mga kataga. I really thought that will end our conversation. But he grinned again. This time, I feel threatened. Let's see if your husband takes your side after. Reveal your biggest secret, he said dangerously. Hindi ko makayanan na titigan pabalik si Spencer. Kahit na alam kong tinatakot niya lang ako, ay nakakaramdam pa rin ako ng totoong takot na baka ay gawin nga niya ang sinasabi niya. Nagsimula ang lahat ng ito sa simpleng plano lang. Gusto ko lang naman isalba ang sarili ko at ang anak ko. Dahil alam kong itatakwil ako ng pamilya Akhmatova kapag nalaman nilang nabuntis ako ng isang lalaking walang balak na panindigan ako. Our calculation didn't went well. Noong una ay ipinagdasal ko na lang na si Spencer ang ama ng anak ko. Ayos lang basta kilala ko. Magagawa ko pa rin na palakihin ang bata ng mag-isa. If abortion became the option, I will never forgive myself. Kahit papaano ay nagpapasalamat ako na dumating ang totoo kong ama at si Mr. Tesimond. Dahil doon ay nabuo ang planong pumayag ako sa kasal habang iniimbestigahan pa kung sino ang lalaking nakasama ko mismo sa Romania Hotel. Pag-isipan mo itong mabuti. Makikipaghiwalay ka naman talaga kay Aamon kapag nalaman mo kung sino si Rodrian ang ama ng anak mo, hindi ba? Leon ang sinabi sa akin ni Micah. Bakit parang nagdadalawang isip ka na ngayon? Ako na ang kusang lumapit sa'yo para hindi ka na mahirapan, Ana. Sinubukan niya akong hatakin papunta sa kabilang dako kung saan nakatayo ang minibar ng resort. Alam kong may daan doon patungo sa pangalawang exit. Nataranta ako agad. Nagpumiglas ako at itinulak siya ng malakas. Don't fool me. Umuwi ka na sa Pilipinas. Kahit pa sabihin mong ginagawa mo ito dahil naaawa ka, isipin mo sana na may asawa ka na ngayon. Tears sighed to come here again and I will call Letty. Alam mong maselan ang pagbubuntis niya, kaya dapat ay nasa tabi ka niya, singhal ko sa kanya. Nang makita kong hulihin niya ang aking siko ay agad akong nagsisigaw.
Tulong! It happened that one of Amon's trusted bodyguards is patrolling. Umatras si Spencer at agad niyang isinuot sa ulo ang sombrero niya para hindi siya makita nito. Umalis ka na kung ayaw mong mahuli ng mga tauhan ni Aamon. Takutin mo na ang lahat, wag lang ako. Hindi ako natatakot na malaman niya ang katotohanan, kaya walang silbi iyang ebidensyang hawak mo, matapang kong sabi at muling binalingan ang bodyguard na mabilis na naglalakad patungo sa amin. Walang nagawa si Spencer kundi ang tumakbo sa minibar bago pa siya abutan ng tauhan na tinutukoy ko. Are you okay, Madam Tatiana? Who's that man? Is he trying to harm or harass you? Sunod-sunod na tanong ng lalaki pagkalapit niya sa akin. Kapwa namin sinundan ng tingin si Spencer na nilingon pa ulit ako bago lumiko pa kaliwa para tahakin ang daan papalabas ng resort. I don't know him. He looks suspicious, so I tried to ask for help. Good thing you are patrolling, sagot ko. It's safe if you stay beside Lord Amon, Madame. Let me escort you to your room. Hindi na ako nag-inarte pa at nagpasama ako papunta sa suite namin. Ilang minuto ang lumipas ay dumating din si Aamon para sabihing pupunta na kami sa villa na sinasabi niya. Hindi ko maiwasang isipin ang posibilidad na magalit sa akin sina Luis, Luisa, Tres, Fourth, Lan, at lalong-lalo na si Ace. Ang mga tita ni Aamon, si Madame Madeline, at ang papa niya. But then realized that I started this without any plan of involving myself to them. Kumain na muna kami bago umalis papunta sa kung saan kami tutuloy. We arrived at an overwater villa. Everything is perfect since the sunset makes it more special. Nawala sa isipan ko ang nangyari kanina nang makita ang outdoor terrace at infinite pool. Mayroong water slide at outdoor bathrooms. I was so mesmerized beside the beautiful and fair glass windows. Kitang-kita sa room namin mismo ang view sa labas. The entire front wall is made of windows so we can see and witness the beautiful sunrise and the remarkable view of the ocean. You can arrange our things tomorrow. Baka pagod ka na dahil sa lakad natin kanina, kaya magpahinga na tayo. Hinubad ni Aamon ang suot niyang damit pang itaas. Mukhang pagod ang kanyang mukha. Hindi na kami nag-imikan pa. Simula pa kaninang nasa hotel kami ay tahimik lang siya. Saka lang magsasalita kapag may importanteng sasabihin. Nanibago na agad ako dahil hindi siya naubusan ng sasabihin sa tuwing magkaharap kami. Pero kahit pareho na kaming tapos maligo at magbihis ay hindi niya talaga ako kinausap ulit. It's already 8 in the evening when I decided to climb on our bed habang siya ay busy kakatingin sa kanyang cellphone. Hindi naman ako matutulog agad. Pero hanggang sa nag-alas 9 na at nakatulog na ako, ay hindi siya tumabi sa akin para subukang matulog alas 2 nang magising ako dahil naramdaman kong nasusuka ako. I spent less than an hour in the bathroom to vomit and calm myself down. Paglabas ko ay saka ko napansin ang taong nakahiga sa sofa. Amon fell asleep on the freaking sofa. Akala ko ay tatabi siya sa akin sa pagtulog. Naglakad ako patungo sa kanya. Aamon ni. Say tried to wake him up. Nagising siya dahil sa pagyubyug ko sa kanyang balikat. Inaasahan ko talagang magagalit siya dahil kahit sa pagtulog ay kunot na kunot ang kanyang noo. Pero wala siyang imik nang magtama ang aming mga mata. Bakit diyan ka natulog? Nag-aalala kong tanong. He looks down exhausted. Tinitigan niya lamang ako suot ang kanyang problemado at pagod na mukha. Kanina pa siya ganyan simula nang matapos silang mag-usap ni Nathan. Sorry. I fell asleep while reading some important articles. Napapaos niyang sagot at ngumiti ng pilit. Nakaramdam ako ng lungkot. Eves do I feel that he is lying? Lumipat ka sa kama natin. Malamig pa naman. Pero hindi siya bumangon. Nag-iwas lamang siya ng tingin sa akin. Tatayo ka o tatabihan kita, hamon ko sa kanya. But he ignored me. Nakatitig siya sa kisam na para bang malalim ang kanyang iniisip. Umawang ang bibig ko sa kanyang naging asta. Totoo kayang galit siya pero bakit naman? Nang hindi na talaga siya gumalaw pa ay sinubukan kong tumabi sa kanya. Napabangon siya agad dahil muntikan ko nang maupuan ang tiyan niya. Ang kinalabasan ay nakakandong na ako sa kanya ngayon. Malaki naman ang sofa pero malaki at matipuno rin si Aamon kaya hindi kami magkakasyang dalawa.
What are you doing? Anya sa isang kontroladong boses. Ayaw mo sa kama natin kaya sige dito na lang tayo. Malamig dito, Harold Bias. Now you get my point. Buhatin mo ako pabalik sa kama natin, tinatamad na akong tumayo, untag ko. He didn't move. Masuyo niya akong niyakap at isiniksik ang mukha sa aking leg. Aamon. Saway ko sa kanya dahil nakikiliti ako sa kanyang hiningang tumatama sa aking balat. Can we cuddle? Diretso nitong tanong. Agad akong namula. Itong mokong na ito saka lang hihingi ng permiso kapag nagawa na niya. Kailangan mo ba talagang humingi ng permis? What the fuck? Napamura na ako nang subukan niya akong kilitiin sa aking tagiliran. Hindi lang yun. Naramdaman kong sinimulan niyang halik-halikan ang aking leg. Tumigil siya saglit para tanungin ulit ako. It's only a yes or no, can we cuddle? Of course. Yes. Evie, are you asking permission? I just feel like doing so, T. After that quick conversation, we found ourselves cuddling on our bed. I enjoyed the warmth of his body. Pero hindi na ulit iyon na ulit pa. Sa sumunod na gabi ay nagising akong muli para magsuka. At tulad ng nangyari kahapon ay sa sofa natulog ulit si Aamon. Ginising ko siya pero sinabihan na lang akong mas komportable siyang doon natutulog. Can you believe him? The finest billionaire would actually prefer to sleep on the sofa rather than to sleep in a comfortable bed. Pakiramdam ko talaga ay may problema at nagsisinungaling siya. That's also what happened on our third night in Maldives. If the pregnancy symptoms is showing rapidly. After morning sickness, rapid cravings follows. Nathan invited us to join them on casual dinner, ani Aamon habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Pang-apat na araw namin dito pero napapansin ko talaga ang pagbabago ng pakikitungo ni Aamon sa akin. Kung dati nahilig niyang dumikit sa akin, ako naman ngayon ang parang lintang gusto siyang nasa tabi ko lang. Buesit. Parang siya na ang pinaglilihian ko. Forget about that dinner. Let's have dinner together instead, suggestion ko. Umiling siya agad. Palagi naman tayo ang magkasama, Tatiana. Gusto kong sumabay naman tayo kina Nathan. He massaged the bridge of his nose. He'd only do that if he feels stressed or problematic. Kailan pa siya naubusan ng pasensya sa akin? Ngayon lamang siya nagpakita ng ganyang side sa akin. Palaging ako ang una. Palaging ang desisyon ko ang masusunod. Gusto kong tayong dalawalan, if you want, you can just stay here, putol niya sa aking sasabihin. Nalaglag ang pangako. Nairita ako agad dahil sa kanyang sinabi. In the end, I chose to stay on our villa habang siya ay umalis. Hindi ko mapigil ang hindi magalit. Inday tears streamed down on Nzuy's face. I really think the problem is on me. Pero hindi ko maintindihan kung bakit at ano ang ikinagagalit siya sa akin. On that same day, I decided to go out to ask the chef of the hotel to cook foods that will satisfy my stomach and cravings. Hindi ko talaga inaasahan na makita ulit sa mismong lobby ng hotel si Spencer, para lang ipaalala na hindi pa niya gagawin ang isiwalat ang sekreto ko. Kung papayag akong sumama sa kanya ay maaayos ang lahat. Grabeng kaba ang naramdaman ko nang maabutan kami ni Honey na nag-uusap. Pinigilan kong huwag gumawa ng eskandalo. Agad na tumakbo palabas si Spencer nang subukan siyang kilalanin ni Honey. Ang sabi ni Aamon ay masama ang pakiramdam mo kaya hindi ka makakadalo sa double dinner date natin, ani Honey. Hilaw ng ngiti lamang ang iginawad ko sa kanya. Ayokong magsinungaling kaya hindi na ako nagsalita pa. 3:00 nang magising ako para magsuka at kumain ng crackers dahil natatakam akong kumain ng prutas. As usual, Aamon slept on the sofa. Kumirot ang puso ko nang makita siyang gising pero hindi ako pinapansin. Hindi ko na pinagtuunan ng pansin na baka ay narinig niya akong nagsusuka kanina. Ganoon ang setup namin sa 6 na gabi na pananatili namin sa Maldives. Magkasundo lamang sa umaga dahil iba't ibang bagay ang sinusubukan naming gawin tulad ng island hopping. Pero kapag gabi ay mas pipili niyang sa sofa na matili at matulog kaysa tumabi sa akin. We never talked about his problem. On our last day, grabeng pagsusuka ang nangyari sa akin. I even fainted twice on the bathroom, una sa umaga at sa gabi. Gabi nang masaksihan ni Aamon ang pagsusuka ko sa inidoro.
Naiyak ako habang pinupunasan ang aking bibig gamit ang tissue. I'm sorry. Did he wake you up? Baling ko kay Amon. He stared at me coldly. Nanginginig ako sa takot pero ipinangako ko sa sarili ko na sakaling tanungin niya ako ay sasagutin ko siya ng tapat. Pero wala siyang imik na tinulungan akong paupuin sa gilid ng kama namin, tumabi siya sa akin. Pero hindi lang simpleng pagtabi dahil ikinulong niya ako sa kanyang mga bisig at niyakap ako patagilid. Let's talk. Tungkol saan? Hindi na sana ako magsasalita dahil ganoon na ang nakasanayan ko. Pero naiiyak ako, baka gusto na niyang pag-usapan namin kung ano ang bumabagabag sa kanyang isipan. Alvy, would you sleep on the sofa when we have our own bed? Naiyak kong tanong. Hindi siya nagsalita. Mas nadagdagan ang frustration ko. Nagkakaganito ako dahil sa aking pagbubuntis. Akala ko talaga ay wala siyang balak na magsalita, pero hinawakan niya ang aking baba at inangat to para magkatinginan kami sa mga mata. It's time to finally confront you, Tashana Allison, seryoso at malamig nitong sambit. Matapang kong sinuklian ng malamig na tingin ang asawa ko. Pero naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kung ito na ang katapusan ng lahat, tatanggapin ko. Magpapaliwanag ako sa kanya ng tapat at buong buo. Pinanood kong umalis si Tashana para iwan kaming dalawa ni Nathan. I noticed that she seems to be bothered Eli something earlier. Nang mawala na siya sa paningin ko ay saka ko hinarap si Nathan. What's the matter? I asked Nathan impatiently. Nathan is actually a busy person. They are usually out of the country because of checking each branch of their resort in every country. Your half-brother is here, agad niyang sagot. I gave him a bored look. I don't care if Spencer is here. Maybe he's just chilling out. He's not here to chill out. He is alone, ani Nathan na parabang nabasa kung ano ang aking iniisip. Hindi ako nakasagot agad. Sumagi sa isip ko si Tashana. What if he is here to see my wife? But that's impossible. Dapat ay matagal na siyang nakamove on, he is already married for fuck's sake. So what are you trying to point out, Nathan? I don't care if we see each other. It's not like I'm allergic to people like him. Sinulyapan ko ang daan patungo sa entrance ng hotel. Medyo bumabagabag sa akin ang kaisipan na nandito si Spencer. What if they are actually planning to see and meet each other secretly? You become transparent, Amon. Is it because Tashana is involved? I heard from Ace that Spencer is your wife's ex-boyfriend, seryosong sambit ng kaibigan ko. Kahit kailan talaga walang tatalo sa lakas ng radar ni Ace. Ipinagsawalang bahala ko ang sinabi ni Nathan sa akin. Nelly, would I think about the possibility of Tashana and Spencer meeting each other on this resort while she's with me? But I know I've changed when Tashana came. Ang dating ako na hindi nagpapakita ng kahinaan ay madali nang basahin. I am fooling myself if I'll right to defend her again. Parang may sumugat sa puso ko nang makita sa di kalayuan si Tatiana. Kasama niya si Spencer. Ngayon ko pa ba ipagkakaila sa sarili ko na nagiging tanga na ako? When I asked her if she's still in love with him, she answered me in a doubtful tone. I can see sadness in her eyes. Ngayon na nakukumbinsi akong mahal pa nila ang isa't isa, ang pilitin siyang kalimutan si Spencer ang magiging huli kong alas. Iniwas ko ang tingin ko sa kanila. I'll give them time to talk to each other. If she asks me to let her go, then maybe might consider it's indicated in the contract that will give her freedom. Austin, patrol on that area to watch Tashana. Don't disturb them until you get a signal that she's being forced. Eli, that man, utos ko sa isa sa mga tauhan ko. Hindi ko magawang panoorin sila ng matagal kaya tumambay ako sa kotse ko habang nag-isip. Hinintay ko munang mauna siyang makapasok sa suite namin bago ako sumunod. Akala ko ay ang kaisipang mahal pa niya si Spencer ang makakapagpabigay sa akin ng sakit. But little assumptions before has been proven her. I can sleep on our first night in Maldives. Ginusto ko talaga na sa sofa manatili dahil kahit gaano kalaki ang stress ko ay walang kahirap-hirap na napapawi ito ni Tatiana. Kaya paniguradong mawawala sa isip ko ang tungkol sa kanya at si Spencer kanina kaya hindi ako tumabi sa kanya. Kanina ko pa sinusubukang matulog pero magulo ang isip ko. I heard her went to the bathroom. Hindi niya naisarado ang pinto kaya rinig na rinig ko ang kanyang pagsusuka.
The truth is I've been suspecting her the first time saw her vomit. It was on our first date. Kasama na sa na-background check ni Ray ang asawa ko kaya kahit papaano ay alam ko talaga ang ibang bagay na tungkol sa kanya. She's not the picky eater at malakas siyang kumain. Kaya imposibleng ang dahilan ng pagsusuka niya sa araw na yon ay dahil nasobrahan siya ng kain ng seafoods. Sa mga nagdaang araw ay 2 beses ko siyang nakitang nagsuka sa umaga. Pero ipinagsawalang bahala ko ang lahat. Mas lalo akong nalulumo ng sunod-sunod na gabi ay nagsusuka siya. Hindi lang yon, I feel hurt every time I see Spencer waiting on the lobby of the hotel just to wait for Tatiana. Because we are staying in an overwater villa, no one is allowed there except us. Kaya saka lang kami pumupunta sa hotel kapag kagagaling lang namin sa ibang isla. Nathan invited us to join them on casual dinner, sabi ko. Forget about that dinner. Let's have dinner together instead, suhestyon niya. Umiling ako agad. Palagi naman tayong magkasama, Tatiana. Gusto kong sumabay naman tayo kina Nathan. I messaged the bridge of airline nose. This will be no last alas. If her craving strikes with her mood swings, positive that she is pregnant. Doble na ngayon ang pagiging mainitin niya at mas lalong naging clingy siya. I fucking like that but can't bring myself to celebrate. Not now. Gusto kong tayong dalawalan, if you want, you can just stay here, putol ko sa kanyang sasabihin. Isa just want her to go outside and ask the chef of the hotel to cook for her. I already told her that everything she needs will be given to her. Kaya nanghina ako nang makitang puro unfamiliar foods para sa kanya ang sinadya niyang ipaluto sa chef. I know she likes carbonara. I secretly asked the cook to add that on her tray but she left it on the counter. Umasim ang mukha niya nang maamoy iyon hudyat na nakakaramdam siya ng pagsusuka. I've been watching her from afar. I've been hurting for days but La kept silent. Now the only thing that's left in my mind is that Spencer knows Tatiana is fucking pregnant. What's more if he is the father of her child, isa that's headshot. Damn it punyetang buhay ito. Galit ako. Nasasaktan ako. Naguguluhan ako. Pero kahit ganito ay hindi ko maatim na makita siyang nahihirapan. I panicked when I saw her faint earlier this morning. Once is enough, twice is too much. Nanwalo mawalan ulit siya ng malay ay hindi ko na natiis. She looks so vulnerable. Inly Tatiana looks very fragile, ikinulong ko siya sa aking mga bisig. It's time to finally confront you, Tatiana Alison, seryoso at malamig kong sambit. It's not my intention to frighten her. Naiyak na siya. Suminghot siya bago tumango sa aking sinabi. Answer my questions honestly, ako. Okay. I feel nervous for some reason. Tinitigan ko pa muna ang kanyang mga mata. Pagod ko silang tinignan. Are you pregnant? Unang tanong ko. A long silence enveloped us. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata at sunod-sunod na ang kanyang pagtango. Alright. When did you find out that you are pregnant? Pakiramdam ko ay may nagbara sa aking lalamunan. Bago pa ako pumayag sa kasal. Para akong tinakasan ng kaluluwa ko. Nanghina ako ng tuluyan. Natameme ako. I leaned my forehead on her shoulder to rest for a bit. Lie, I'm sorry. Hindi ko intensyon na lokohin ka, Amon. Akala ko talaga ay ang papa mo ang papakasalan ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong maawa sa sarili ko. I don't even know what to react. Nanatili akong tahimik habang nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Tatiana, wala akong plano na sabihin ito sa iyo lahat. Dahil unang-una ay ayokong maisip mo na niloko kita. Ang plano ko ay mag-file ng annulment paper pagkatapos makuha ni Micah ang impormasyon tungkol sa ama ng anak ko. Kaya minabuti kong itago ang lahat ng ito sa iyo. I don't know but I focused on the word, Emma, you don't know who is the father of your child. Nag-angat ako ng tingin at umayos ako ng upo. Hindi. But that doesn't change the fact that Spencer might be the father of her child. Kung hindi mo intensyon na lokohin ako, dapat ay sinabi mo na sa una pa lang na pagtaasan ko siya ng boses. Hindi ko mapigilan ang galit ko. Bumalik sa akin ang iba't ibang alaala. Lily father's sleepless night. The first and last time I saw my mother looking so happy and contented with her new family. Nid, sorry. If you want me to file an annulment, or I'll do it right away. Just don't let me daddy know about my pregnancy, she begged.
Bakit? Hindi alam ni Tito Dominic na buntis ka. Bakit mo pa itatago kung maisisiwalat din naman ang lahat? Akala mo ba makakawala ka ng ganun-ganun na lang? Don't make me laugh, Tatiana, mas lalo siyang umiyak. I felt and my blood boil. This is worse than what I have imagined. Lily, would you do this? Para saan? Pera ba? Malamig kong tanong, mukhang na insulto ko ata siya. I hate to see her crying. Pero hindi ko naman maiwasang hindi magalit. If I'm after your money and wealth, I would choose to cross out the prenuptial agreement, singhal niya sa akin. Inalis niya ang pagkakayakap ng aking mga braso sa kanya. Tumayo siya at lumayo sa akin. I'm only after your protection, pag-amin niya. Tumayo ako para lapitan siyang muli. Pero umatras siya. Isipin mo na niloko kita. Airport mo ako sa pulis. O kaya ay ipasawalang bisa mo na ang ating pagsasama. She looks down frustrated. Ako dapat ang mukhang frustrated dito. Imbes na mas magalit pa ako, lalo ay hindi ko alam kung bakit parang naliliwanagan lamang ako. Humikbi siya. I tried to reach her elbow but she ran towards the other side of our bed. Don't hurt me, Nelly baby, iyak niya. Pumungay ang aking mga mata sa kanyang naging asta. She thinks I'll hurt her. Sweet Earth, how can I afford to hurt you? Kahit pagalit ako ay hindi ko magagawang saktan ka. I badly want to assure her that. Gusto ko na lang murahin ang sarili ko. Kung ibang babae ang kaharap ko at ginawa niya ito sa akin, ay baka hindi na niya piliin pang mamuhay sa mundong ito. Damn it. I fell hard. This will be your last question as of now. Will you let me decide first or you want to put an end to this? I'll still give you the freedom to choose and make decision, masakit sa loob kong sambit. She's afraid. That's what I know. She hid the fact that she is pregnant. Dahil kung alam ni Tito Dominic ang tungkol sa pagbubuntis niya ay makakarating sa akin agad. Huminga siya ng malalim. If she would choose to end this marriage. Let's file an annulment paper, she replied with finality. I don't know what to do if she chooses to end our marriage. Nag-iwas ako ng tingin. Talaga bang hahayaan ko lang siya? Doon din naman patungo ito dahil talagang iwan kita sa huli. Her words stung in my heart. Parang nabaliktad na. Ako dapat ang nagrereklamo, nagagalit at sumisigaw. But in the end, I listened to her instead. You don't need to associate yourself with someone as disgusting as me. And my lips parted at her words. That's not very pleasing. You deserve someone better. Leong, hindi ka kayang pagtaguan ng sekreto, she said in a strained voice. She's already shouting. Tinitigan ko lang siya. Mukha na siyang pagod. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at suminghot. Napangiti na lamang ako. Really do become more attracted. She looks effortlessly innocent and beautiful. Dapat ay nagagalit ako pero mas inuuna ko pa ang mamangha sa kanya. Are you done with your reasonings? What about the conditions? It's indicated in the contract that we should enlighten one another. We will talk about it calmly, singit ko agad dahil nakita kong magsasalita ulit siya. Umiyak siyang muli. Kumunot ang noo ko. Amon, if you are going to torture me for hiding the truth, please. Spare me just this once. Nalaglag ang pangako. She's thinking the worst of me. Naglakad ako patungo sa kanya. She tried to climb on my bed to avoid me. Nang makarating ako sa kung nasaan siya kanina ay nasa kalbilang dako naman siya. Lily, are you avoiding me? I am not going to bite you, natatawa kong ontag. She shook her head. I don't believe we will talk calmly. Baka parusahan mo ako, Anya.